Yung ratio, Isang kilo, 5 5 pieces. so times, Pero sabi mo, 50. minsan hindi na ano yung ratio natin na ganun. Hindi na nasusunod. Kasi, hindi na nasusunod kasi pag loaded kasi yung puno, sir. Umaabot kasi ang ratio yan mga 1:6 or 1:, katulad itong pinipitas ngayon. Medyo Maliit na rin. Kasi Dahil sa dami ng bunga. oo. So pag mas madami yung bunga, mas maliit. maliit. So magiging 6 pieces. Yun, oo. Sa 5, ito yun. Oo. 20 Million pesos. million in pesos na yun. Kung sa 5. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness How It Works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Sir Buddy, Sir. naimbang nga bigat. Hi, sir. Hello po, sir. Good morning. Sir, morning po. Oo. Yun nga, nakikita lang kita sa YouTube. Ngayon, iba pala yung feelings pagka yung... Ganun, sir? Ako lang to, sir. Ha? Sabi ko, hindi ko... sukat akalain na magkikita tayo ng personal eh. Kasi nasa Luzon nga. Ako nandito sa Mindanao. Apa. Kumbaga sa isda, yung isda nasa dagat, yung sandok na... Malayong, pero talagang ano talaga ng Panginoon na tayo'y magkatagpo. Ano ba, pure ho kayong Ilocano? Apo. So, fluent pa kayo Pangasinan, when? Okay. Agpada tangarad ah. When? Tagal. Tagal na tayo, sir. Kakulkula. Hindi may di-deny. Nagkatagpo yung magkakulay, ano. Pero sabi nga nila, sir, black is beautiful naman. Di ba? Kaya yun ang maganda sa mga medyo kayo manggi, ano. Josue kami, first name ko. Joshua. Parang Chinese, Awan, sir, kaya na yan, from Bible yan. Kasi okay. yung mga ninong ko, sir, ano yan, puro pastor eh. Kaya siguro nung pinanganak ako ng mama ko, gawin natin biblically name ito. Kaya minsan may nagtatanong sa akin, sir, ano bang pangalan mo? Sabi ko, sino ba yung binigyan ni Moises ng baston niya? Hanapin niyo sa Bible. Yan. Sir Jojo, saan ka sa Ilocos? Ilocos ba? Owen po. Yung si Father, galing siya ng La Union. La Union. Jesu Dipen. Halos dulo. Tapos si Halos Mother, Ilocos North, Ilocos Sur. si Mother naman, Posorobio, Pangasinan. Pangasinan. So, Ilocano rin. Gansi niya, sir niya. When, sir? So, nagkatagpo nga. Nag-ano kayo, sir? Nag-migrate ang father mo rito? Oo, yung lolo ko. Lolo mo? Oo. Kasi si father, 1938 eh. 1938, during Second World War, 4 years old ni Papang ko, hindi. Oo. Tapos may kapatid siyang maliit daw. Tapos yung lolo ko naman, guerrilla naman. Alam mo yung mga nung araw. Oo. Sabi nila, sir, yung mga Ilocano na nag-migrate dito, yun doon yung mga yumaman. Siguro, sir, yung mga pang-ilan-ilan din na, alam mo naman yun, hindi sa sa mga ibang Kasi Ilocano by nature kasi mahilig kasi sa farming. Yung masipag. Oo, Masipag talaga. pagsasaka. Lalong-lalo dito sa North Cotabato, maraming mga area diyan na na-develop ng mga kababayan nating taga Luzon. Saka nung araw yata, yung mga pumunta dito, kung anong i-clear mo, pwede mo i-declare na sa'yo, di ba? Oo. Sir, ni Sofia, daughter ko. Yun nga, nagkausap ko. Talagang nagmana din sa yung sir, cute naman ni ma'am eh. Talagang, pwede mo sinama si ma'am, sir, bakit mo, awan. Nagbati, sir, tako, nagbati. adoti Adoti ay arami din. Oo, siyempre.
Si ma'am nga, hindi yata makaintindi masyado ng... Handam mo tagsaon, sir. Mami, bakit mo pure? Kapampangan kami eh. Mikini, mga Oo, tao. kaya walang nagsasalita ng Kapampangan at Ilocano sa bahay. Tagalog lang. Tagalog, para Proud, no? magkaintindihan. kahit, Kaya yung mga bata, walang natutunan. kahit naman dito sa bahay, sir, si Mrs. Pure nga Cebuana. Siya pure nga Ilocano. Ilocano. O, para walang doon tayo sa Tagalog. gitna. Tagalog. Kaya ganon. Bahay din. Natitibalay. At titibalay yun. Oo. Thank you. Ilocano ka rin, sir? Ilocano parents ko, pero hindi ako marunong. Dito ako pinanganak siya. Yun yung mga disadvantage. Yung mga- Yun yung disadvantage talaga ng Ilocano parents. Pinanganak dito yung Ang tawag sa amin, sir, bisdak. Bisayang dako. Sir, ano po full name mo? Dani po, Dani. Dani, Dani Sir Dani. Valquedra. Squad captain po ako dito sa squad namin. Ayan, from Bayer po. Bayer. Ayan, sila yung nagdala sa atin Opo, dito. opo. Hindi natin mamimit si Sir Jojo kung hindi dahil sa Bayer. Oo nga, oo nga. Pupunta natin. Pupunta tayo sa farm. Farm, oo. Kasi karamihan na farm na kinukontrata ko dito, sir. May-ari na mga, siyempre may mga negosyante dito sa Davao, tapos yung mga farm nila, hindi na nila maasikaso. So nga, karamihan kasi dito sa Davao, yung mga kasama kong mga mango-growers or mango-producer, ganyan din ang kalakaran. Oh, I see. Pero yung sarili kong orchard, nasa Del Sur. So Del Sur. malayo na yun. Tatakbo pa tayo ng mga 1.5 hour. Okay. So sabi ko dito na lang sa Yung mga malapit na yung mga under may contract na. Pero yung sarili mong farm, gano'ng kalaki, sir? Around 9 hectares po yun. Oo. Yung kinokontrata mo, 100. Number of trees. Number of trees. Ano yun siguro, mga 5 to 7,000, wala fruit-bearing trees. Trees. Ilang hectares yun? Ilang puno ba per hectare? Actually, ang recommended noon ng DA is 100 per hectare. Yes, So, pero hindi maganda pala, sir. Masyadong Crowded. Crowded. Kasi lumalaki nga yung puno. Tapos yung crown niya lumalaki din. So, kailangan i-sacrifice mo, putol ka talaga. Based sa Bayer, sir, na around 50 to 80 trees per hectare sa kami. So, 50 7,000. to 80. Depende kasi sa age ng mangga. So, sabi nga ni engineer, pag lumalaki, kailangan mo mag-trimming din. So, I-sacrifice mo talaga. Pero at ito yung old, ano pa sir, yung malaki talaga yung... Centennial. Yung puno. I mean, yung, hindi naman yung super laki, pero yung ano pa Ano rin. yan, sir? Ilang meters yung yan, laki. tinanim yan siguro may nagtanim ng 1980s. Grafted yan, sir. Okay. Hindi katulad yung mga mangga sa Luzon na karamihan doon seeds. Ito lahat grafted na. Grafted ito. May mga pangilan-ilan ka rin makita dito na area na yung mga seeds ng mga tinanim siguro yan, mga back 1970s, mga 1960s. Pero wala pang nagpa-practice nung high density, yung malilit na lang. Parang Taiwan, wala pa. Wala pa, sir. Kasi nga yung nakita ko yung one time yung beer, napunta kayo ng Thailandan, di ba? Tapos nakita nila yung technology ng Thailand pala maganda. Kasi ilan lang yung tao na magamit mo sa farm. Kasi nga Digital farming. yung isang canopy, isang fruit trees, Puno. ganyan, isang puno. Yung pruning nila, box type eh. Yung pruning na yung Pag ganun na. pag ganun. Naka-lintwise and then ganun. crosswise mo, Oo. then flat top. Kaya yung puno nila doon parang mga 3 meters na yatang height dan, 3 meters. So, yung mag-spray, hinihilan lang ng tractor yung trailer. Tapos doon na. Yung operator at saka yung operator doon sa makina, 2 tao lang. Pero mag-produce sila ng maraming bunga. Hindi katulad dito sa atin katulad yung mangga na yan, sir, ganyan. Mostly, ganyan yung mga encounter natin. So, paano mo yan Matrabaho na, sir. matrabaho. Especially yung bagging, no? Oo. Yung mag-i-spray ka, kailangan talaga, extensionan mo yung hose mo para maabot mo yung top talaga. Sir, ano ang inputs na ginagamit for mango as far as Bayer? Of course, sir, una-una may mga insecticides kami. Oo. Pangalawa, yung fungicide. And Fungicide. Then, yun nga, yung ambition na ginagamit natin, yung pinakabago sa Bayer, yung biostimulant natin. Anong ibig sabihin nun? Itong biostimulant, sir, is isang
produkto ng bayan na ini-enhance niya yung capacity ng tanim to absorb yung mga nutrients na binigay natin. Sa lupa yan, sir? Whether sa lupa or sa foliar. Or foliar? siya, oo. Magde-demo ba tayo, sir? Actually, sir, hindi na tayo magde-demo. Wala tayo sa demo. Harvest na Harvest. Okay. Hindi tayo sa harvest. Oo. Pero si engineer, sir, isa talaga sa user ng ambition natin. Local, sir, ang market mo? O may export ka? Yes, sir. May local po tayo. Local, Local at saka planta tayo kasi export. Planta, okay. Export kasi, sir, medyo masilan yung yung alam mo na, ang daming requirements. Unang-una po yung yung maximum residual level ng chemicals na ginagamit. Siyempre dito naman sa atin kasi, hindi katulad kasi doon sa sa Thailand or Cambodia na yung imports nila sa chemicals medyo minimal lang. Kasi Nga hindi pa siguro masyadong Yung pest and diseases. resistant ng mga doon, yung mga presensya ng mga insects. Hindi katulad dito, grabe. Yung ang history ng Luzon 2 years ago, grabing atake ng doon, yung sisig fly. Oo, sisig fly. Kaya nasisira yung mga bunga. Sayang. Maliban lang doon sa area ni Manong Carding sa norte. Kasi hindi sila nagbabaging doon, sir eh. Hindi sila nag-practice na I don't know ngayon kung Wala po. Yung iba nagbabaging na rin. sa Pangasinan talagang nagbabaging na sila. Kasi nga na-adapt na nila yung dito sa Mindanao. Na kailangan i-bag mo talaga yan. Tapos sir, dito sa Mindanao, kahit na nakabag na, nag-i-spray Meron pa rin. Maintenance. So, Kaya medyo malaki yung malaki ang of cost production. talaga. Oo. Pero yun nga, kung hindi mo naman siguro i-maintain kahit nakabag na, yung yield mo rin tatamaan. Tawagak ni Bakit. Dahan-dahan lang para tamang-tama lang. Sama si ma'am, sir. Well, sir, sabi ko nga kay Sir Danny kanina, sabi ko, iba talaga yung, alam mo naman tayong mga lalaki, pag diretso na. Diretso na. Ay, yung mga babae, ang dami pang mga chichiborets. Ang dami pa. Baligo lang, ang tagal. Sa atin, 2 minutes, pwede na sa atin, Lalo na sa akin, nawala ng buhok. Ay, pagligo, gano'n na lang, wala na. Alas na. Si Sir Buddy. Hello, ma'am. Adel. Hindi po na sila sa personal. Ganun talaga sa... Si Ma'am Sophia, yung kanyang daughter. Ano? Usap ko siya. Si Danny Balgindra. Pagkita sa daan. Si Boy. Picture pa tayo, ma'am. Nadi po. Nadi. Ano ba yan? Si Sir Tata. Oo, pa rin sa body. Picture tayo, sir. Personal. Parang artista lang, veteran, totoong buhay. Pas kami, lalo na yung kay... Nakita mo yung kay Atoy, yung kanyang... Ito po kasi patron ako ni Atoy, yes, ever since. Atoy po, fans. Napitak kung si Locano pa. Mapita. Maputik. Putik na. Mapitak. Yan yung farm na... Harvest. Dyan po sa loob. So, kailangan... Taon nyo na itong mga to, sir? Yun, sir. Natin ito. Yun ito, mga taong ito, mga on-call ito pagka may harvest. Magkano presyo na yun din sa'yo? Ito, kuha sa'yo. Dito ngayon sa farm, nasa mga 50 na, 50. Ano yung presyo ng ngayon sa harvest? Ito ngayong harvest na ito. Magkano? Yun, Kuha? 50? Oo, yun. 50? Bilis na bumaba, no? Hindi natin nabutan yung... 80 plus, 82. 90, May 90 pa nga, di ba? 95, naging nag-80, 85, bumaba. 2 weeks Alin, sir, ago. yung 50, yung... Presyo per kilo. Per kilo? Oo, last week. All in. All in yun. Oo. Hindi ka lugi doon? Manipis? Actually, sir, medyo mukumita naman, Kailan yung 80? A few weeks ago? Mga first week of November. Yeah. Oh. So, Ang bilis ng presyo na pag Mabilis bumaba. mabilis din tumaas, pero yun nga, yung lalo na pagka medyo marami yung pick back. Pero kayo lang yata, Davao lang yata may harvest, no? Wala pa sa Luzon eh. Meron na ba? Mayroong mga pangilan-ilan sa Luzon ngayon, sir. Oo. Yung mga hindi naapektahan ni Bagyong Juan. Oo.
Kasi Mga nakalusot. yung mga nakalusot. Yung hindi masyadong nadaanan ni Juan, yun yung may hina-harvest sila ngayon. Kausap ko kapon yung si Garly sa Visayas, talagang na-wipe out doon. Lahat din sila. Mahirap. Cebu. Cebu Negros at saka Iloilo. Tino ba yan? Bagyo? Bagyo din. Tino. Eh di dapat mataas. Pero usually sir, kasi may factor din yung ano, di ba? Yung maraming options kasi na prutas. Siyempre. Okay. Maraming grapes, apple, iba pa. Imported na naman. Oo, Kasi yun nga, papasok ng Pasko. Pasko. Oh. Siyempre, marami na yung papasok ng mga Ganun pala yun. Kaya yun din, isa din yun. Actually, sa Luzon, may tinataas pa rin ang presyo. Presyo? Pero konti ang mangga doon. Kasi sabi nila Cambra sa akin, umabot yata ng almost 100 eh. Tapos sila pang magpitas yung buyer. Yung Isang kilo, 5 pieces. so times, Pero sabi mo, 50. minsan hindi na ano yung ratio natin na gano'n. Hindi na nasusunod. Hindi na nasusunod kasi pag loaded kasi yung puno, sir. Umaabot kasi ang ratio yan mga 1:6 or 1:, katulad itong pinipitas ngayon. Maliit na rin. Dahil sa dami ng bunga. So pag mas madami yung bunga, mas maliit. So magiging 6 pieces. Oo. Sa 5, ito yon. Oo. 20 Million pesos. million. In pesos na yon. Kung sa 5. Pero ngayon nakikita ko wala, nasa mga 6 talaga yung ratio. Yung formula ulit, sir, ilang milyong Halimbawa, balot? 1 million, example, 1 million. 1 million Ilagay natin divide by 5. Or sabi ni engineer, divide by 6 na. Yun yung regular size. So, Sa 6 na tayo. ayan. Ganito yan, Sir Divide Buddy. by 6, ito. Oo. Yung 100,000 Balot. na balot, Hmm. 100,000. Yan. Normally, kung 5 pieces per kilo, Divided by 5. so divided by 5 ka. So, 20,000 Times kilos 10, yung makuha natin. So, Times kung Times yung price baba na, ngayon. yung 50, so nasa 50. 1M. One. Yun yung gross na sales niya, ano? Gross. So, ngayon, i-deduct mo yung share ng may-ari na 25%. Kasi farm share eh. Oo. Oo, so yan, 1 million. So may 250,000 siya. Not bad. So yung 750 naman, doon mo naman din ibabawas Yung lahat ng gastos mo. yung mga cost of production mo. Ilang percent yung cost of More or less production? siguro, sir, baka yung share niya na 250, baka halos magkaparehas din kayo doon. Or lamang ka lang konti. Ang ano lang doon, ang risk nasa kanya lahat. Oo. Nasa iyo lahat ng risk. Oo. Kasi ako yung mag-put up ng instant investment eh. Oo. Yung may-ari ng firm. Hintay lang. tutulong Sit and yan. pretty lang. So, kumbaga, we always win yung may-ari. Yes, Kasi kahit na kunti lang yung production mo. 25% pa rin. 25% pa rin. Yan yung hindi naintindihan ng iba. Kasi akala nila, sabi nila, ba't ganito lang yung share ko? Hindi nila na-realize na sa iyo lahat ng risk, ang laki ng gastos. Oo. Talaga. Tsaka yung iba, sir, pag halimbawa nakita, kinwenta yung halimbawa gross, mainganyo sila na magpabunga ng mangga. Yun nga, yung sa expertise naman na mahirap. Yung kasi ang expertise. mango production. Doon tinatamaan yung maraming masyadong aggressive or Pwede nating labitan, sir. Pwede natin, sir. Puntahan natin. Puntahan natin. So, itong mga to, Yan yung mga on-call. Na mga on-call na mga tao na to. Oo. so nag-prepare sila ng pagkain nila. Prepare sila ng okay, yan. Kilala niyo ba si Sir Buddy sa agribusiness? Ito na. Oo. Medyo hindi naman masyadong madulas. Tama-tama lang yung ano niya, pero medyo mag-ingat lang, lalo yung dito lang sa medyo may damo magdaan. nadulas. Kasi yung pure na lupa madulas yan. Karon pa sila nagsugod rin, engineer? Karon pa sila nagsugod harvest? Or Actually, Ilang araw 8 days na namo ni. diri nga area? Yes, 8 days na ito ngayon. Grabe no? 8 days na ba kayo nag-harvest, sir? Opo. Since nung 28 eh.
Ito yung Ito pinakamalaki ito mo. yung natamaan ng flood control. Wala na. Kaya naging Kawayan na yung lang. budget naging kawayan na lang. Maganda pagkagawa. Ayun. Okay. Oh. Ito Parang- yung mga on-call na mga tao natin, Sir Buddy. Ayun, ginagastos sa mo rin to, sir, itong mga boxes na to, Yung mga no? boxes yan, Sir, Hi side kayo, na yan ng guys. buyer. Sa side ng buyer na. Sa buyer side na yan. Nag-umpisa na So sila mag-uumpisa harvest? pa lang po sila. Nag-umpisa na? Oh, dito sa... Sige, pupuntahan natin. Kapunta natin. Oo. Ay, good Morning po. morning. Nandiyan na si Attorney. Sir, good morning. Si Sir Buddy sa Hello po, sir. agribusiness. Hello po. Ah, Hello po. si Ronel Mascareño. Sir, kumusta po kayo? Si Attorney Pan Attorney, Mascareño. kumusta po? Magkapatid. Morning po, morning. Morning po. Taga Beer. Si Sir yun. Dan. Dani. Dan. Dani siya. Dani. Bayer. Si Ma'am Sophia, daughter po ni Sir Buddy. Si Ma'am Si Ma'am Nandi. Nadi. Sa Bayer din. Oo. Communications Bayer. manager Sabi po ko, namin. ito kay agribusiness, pasyal tayo ng farm. So, dito tayo, Sir Buddy. Sige po. Sir, Sige. Sige, attorney ha, Sir Ronel. Okay. sir, itong farm na to, ilang hectares po ito? Around 7 hectares. 7 ito, hectares. Sir, oh. Itong 7 hectares, ito yung hinaharvestan nyo ng 7 days? Yes, sir. Ibang side. Yung 2.5 hectares, tapos na po yun. Mm. Doon banda sa taas. So, pababa na po kami kasi yung 2.5 nandun sa taas, bandang taas. Mm-mm. Kasi yung slope niya, sir, pag ganun. Pababa. Pababa. Itong sa kanila is around, magandang pagkatanim nitong nila itong kanilang spacing nila kasi 20 and 15 yung side spacing nila is 15, ito naman dito 20. 20, kaya maganda yung yung canopy ng kanilang puno. Maganda yung kanyang yung crown niya, yung crown. Ayan. Ganda ng niya. May pruning talaga, sir. Mababa yung, Oo nga po. mababa niya pinasanga. Oo. Yan, yung mga siguro around 30 years na siguro ito eh. Kasi mga 1980s pa ito tinanim. Tsaka Kaya na ngayon, sir, sir. naka-open canopy. Oo, open. Na-open na siya, Dan, nang dahil sa naputol na yung sa... Naputol. Pero alam mo talaga, ginaprune sa bata pa, engineer. No? Posible na Konti lang yung maliit ano, pa, shoots, ginaprune yan. Kaya yung mga major branches niya talagang... Established na, established. Oo. Pero ang mangga naman, sir, 'di ba? Kahit matandang-matanda siya, productive siya, 'di ba? Yes, sir. Oo, basta maalagaan mo lang, mag-abono ka. Kasi importante yung talagang yung NPK talagang ina-apply sa Preset, puno oo. kasi yun kailangan niya eh. Oo, yung mga foliar naman na ini-spray natin, lang yun. Additional na lang yun. Opo. Yun ang kagandahan sa mangga. Kasi ako naranasan ko din yung yung sa rice. Nag-rice din kayo. Oo, kasi doon ako lumaki, sir, sa palay talaga. Yun, alam mo naman, yung pag-spray, lahat ng pag-maintain. Mas mahirap. Oo, saka sir, yung palay kasi, okay, magkano lang ang kuha ng palay. Sa amin noon, way back 1985 to 90, mga nandyan lang sa mga 3 pesos, 5 pesos per kilo, Dan, di ba? Pero ano siya, ano ka ba dati, sir, di ba sa employee ka ng gobyerno, ng government? Private, private. construction. Construction ba? So mas maganda, sir, ang farming kaysa sa maging contractor. Sa bagay, sir, yung sabi ko, hindi na kasi mag-matter yung kung ano yung natapos natin ngayon. Oo, so tama. kung ano yung passion mo, Totoo. oo, kung halimbawa dito ka dinala ni Lord sa pagpaparming, hindi yun ang passion mo. Tuloy-tuloy mo na lang yun. Kasi marami namang katulad ko, sir, na kahit na license pa dyan, hanggang ngayon, empleyado pa rin sa government. Mas maganda yung tayo na lang maghawak ng natin, oras natin, i-manage natin yung time natin.
Kasi tayo din yung maka-benefits eh. Oo. The more na... Ako sir, walang oras-oras sa akin pag nag-jump up ako ng bahay ng mga 4:30, 5 a.m. Saan ako mabutan? Na-enjoy ko naman rin yung yung pinupuntahan ko yung mga tao. Yan. Punta natin, sir. Oo. Nagpipitas na sila. Oo. Jong, okay na, Jong? Pero sir, kailan ka nag-start mag-farming? Way back 2009. So mga ilang years na rin? Ano ba ngayon? Mga 15 years na dyan. 15 years. Mga 14 years. Oo. 16, mag-25. Yung 16 years na yan, sir, productive yun. Nung nag-uumpisa tayo, sir, siyempre alam mo nang pag nag-uumpisa. Marami rin challenges. Oo nga, oo yun. Siguro yung pag-pick siguro, sir, nasa mga 2014, 15, 16, 17 kasi maganda pa talaga noon Hindi pa masyadong doon, sir, hindi pa masyadong problema yung mga insekto before. Oo. So mas maganda ang kita nun. Oo, maganda talaga. Mas madali ang production. Oo, mas madali ang production at saka yung cycle ng spraying mo hindi pa masyadong Oo. Maiksi. Kasi ngayon yung isang harvest mo aabot ng mga 14 cycles ng spray yan eh. Oo, talaga? Oo. Kasi pag hindi mo din i-maintain ng spray yan, sigurado walang matitira. Puro Bayer yon. Hindi sir, halo-halo na po. Iba-iba. Halo-halo na yun. Jong, si Sir Buddy sa agribusiness, nakakuha mo sa agribusiness? Sa YouTube? Oo. Ano siya, Sir Buddy? Gansin niya, Tagalog lang, Tagalog. Maganda. Oo. I-follow nyo sa YouTube. So pag nag-harvest to, sir, lahat na to, kuha lahat. Wala nang titira. Itira na lang ng buyer dyan, sir. Yun na lang mga reject. Reject na lang. Opo. Mga reject na lang. Dagta. Baka maano daw tayo. Doon tayo, sir. Baka matamaan ka na naman. So ang Baka basis hindi ng masalubong. computation mo lagi, sir, yung number of Yes, sir. bugs na Nakalagay pa naman. kinabit. Oo, sir. Kasi yung inputs kasi ang titignan natin na yung hindi masyadong expensive yung na-apply na chemicals. Pero hindi talaga maiwasan eh. Hindi talaga maiwasan, sir, na lalo na pagka mga critical stage ng mga bulaklak. Kasi doon tayo talaga mag-umpisa sa mga bulaklak talaga na kailangan alagaan mo yan hanggang magkaroon, mag-develop siya na fruit seed to fruit development. Kasi pag hindi mo maalagaan yan, wala. Talagang lugi ka talaga. Oo. So kailangan pagka nagbulaklak na yung mangga, sundan mo talaga yun. Yun na yung binibigay ng mga chemical company like Bayer. Yung may guide sila, yung spray guide nila. Yung sundan mo din yung bulaklak mo in actual situation. Kasi nagbabase ka lang doon sa guide na binigbigay nila tapos hindi ka naman pumupunta doon sa farm na binibisita. Nagbibilang-bilang ka lang ng days, ay wala talaga. Kailangan i-actual mo talagang puntahan. So yun din yung maganda sa side ko kasi pagka pumunta ako sa farm, siyempre yung katawan mo naglalakad-lakad ka, na-exercise ka din, no? And then yung utak mo din, medyo gumagalaw din. So gumagalaw yung nerves ng utak mo pagka siyempre diskarte mo na yan, sir, eh kasi yung mga pinag-aralan ng mga agriculturist like sila Danny, sila sinishare nila yan. Kaya nga sabi ko, lahat ng mga technician na pumupunta, hindi mo pwedeng ibaliwala. I-cater mo talaga kasi pinag-aralan nila ng ilang taon yan sa college, sir, eh. Tapos ituturo lang sa'yo ng magkita kayo, 1 hour, 30 minutes lang. Diba? Ang laking bagay na yun. Ang laking bagay na yun na, salamat at napasyalan mo ako. Kasi, alam mo na ngayon, yung competition ngayon, yung
yung technology ngayon, sir, talagang nag-i-innovate na eh. Kasi pag yung kagawian, yung mga sabi nila, yung mga lumang tugtugin na mga practice noon, ngayon, pag i-apply mo yun, wala na. Hindi na, pag hindi mo talaga i-adapt yung bagong technology. Nagbabago talaga. Oo. Ano pa sir, yung mga siyempre yung weather condition nagbago na rin. Nagbago. Oo. Yung pest nag-evolve na rin siya. So, dami mo talagang i-consider, sir. Eh. Gaano kabilis yung changes na yan? Ilang Sa evolution. Siguro, sir, mga, sabihin mo na, yearly yan. Yearly? Oo. Kasi, like sa weather tayo, ngayon, itong weather na ito, pagka next year ito, mag-iiba naman ito. iba na naman. Oo, hindi mo talaga lalo pag dito sa Davao, hindi mo maintindihan minsan dito, sir. Kasi sa news minsan, thunderstorm. Wala namang pagka Maya may makulimlim na. very erratic Correct. weather condition. Sabi ko, ano ba itong Davao? Pero ang nakagandahan lang dito, Sir Buddy, walang bagyo. Walang bagyo. Oo, ang maganda lang talaga dito sa Davao, pag may bagyo, yun na lang, maulan siya, pero walang hangin. Yun ang maganda. Hindi napapasok ng bagyo yung Davao. Siguro yung bagyong Pablo before. Kailan ba yun nangyari? Yung 20, anong taon ba yun? Oo. 2016. Karamihan nga ng mga matatanda, yung mga may edad na mga 70, Hindi, 80 dito. never talaga nangyari. Oo, sabi nga nila, first time ba yung gano'n na klaseng bagyo eh. Oo. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.